Magandang araw po sa ating mga mahal kong kaperlas, sa ating mga kababayan at sa ating mga mahal na FW. Ngayon po ay pag-usapan po natin itong revelation, itong sinabi ni Senator Lacson, chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ito yung sabi niya, Senator Estrada Villanueva not yet cleared in budget and session allegations. So ngayon, dito natin nakikita, parang nakasentro ngayon yung issue sa dalawang senador na ito. Ang tanong doon, saan ba yung mga kongresista na sinisiwalat ng mga diskaya? Di ba? Ang daming mga kongresista doon. Kasama na yung dating House Speaker Romualdez at si Saldico, 'di ba? Ito yung mga sinasabi ni Inday Sara. So bakit parang yung focus ngayon dito sa isyong ito is dito kay Estrada at kay Senator Villanueva? Anong klaseng strategy na naman ito? Kaya hindi po natin maiwasang makapag-isip ng kakaiba sa mga kilos na ganito. Kaya ang mga taong bayan na mismo ay nagagalit na sa mga ganitong pamamaraan. Yung mga tao noon ay hindi na kasi parihan ng mga tao ngayon. Kung yung mga tao noon ay pwedeng laruin, yan po ang mga tao ngayon, ang taong bayan ay matatalino na po. Hindi na po kayang ilagay sa bulsa. At lalong-lalo na ngayon sa social media. At grabe na yung spreading ng news. At talagang nababantayan ngayon. Kaya maraming salamat din sa social media na tayong mga normal, mga ordinaryong mga mamamayang Pilipino ay makapagbantay at makapagsabi tayo sa ating mga saloobin. Kaya nga mapaisip ka dito sa mga bitaw na mga sinasabi nito ni sabi ni President Senate President Soto na si Marcolita ay may mas magaling pang investigador, mas magaling pa sila kay Marcolita. So ito na ngayon ang resulta, sino ngayon ang mas magaling. Bakit hindi kayang ipatawag yan si Saldico at si Martin Romualdez? Bakit hindi nila kayang imbitahan? Bakit hindi nila kayang tanungin yung mga kongresista na siniwalat ng mga diskaya? Di ba? Sobrang napaka-unfair po na yung parang nabibigatan yan sa issue is itong dalawang senador. Itong si Senator Estrada at si Senator Villanueva. Parang sila yung napuntarya. Parang sila yung bigat ng issue, parang napunta sa kanila. Parang itong mga senador ngayon, parang natakpan sila yung siniwalat ng mga diskaya. Tapos ngayon, hindi nila questionin. Tapos ngayon, wala silang action dyan. Hanggang doon na lang ba? Hanggang doon na lang na yung si House Speaker Romualdez ay nag-resign, hanggang doon na lang ba? So ano po ba yung masasabi natin ito, mga kababayan? Ano po ba dapat gawin ito? So kahit sa simpleng pag-iisip, sa simpleng mamamayang Pilipino, alam na natin kung ano yung sagot. Pero alam nyo, paano tayo nilalaro? Paano yun yung storya na para hindi masyadong makikita itong mga author, itong mga utak talaga sa mga
dahilan sa pagnanakaw ng pira ng kaban ng bayan. Sino yung involved dito sa ghost project, itong sa flood control? Sino yung nagnanakaw, di ba? Sino yung gumagawa ng budget? Bakit si Estrada at si Villanueva yung pinupunta niya dyan? Di ba? Klarong-klaro sino yung gumagawa, sino yung pumirma sa budget, sa BICAM. Bakit hindi nyo kayang imbistagahan? Yun yung malaking katanungan doon. Bakit dito kayo pumupunteriya nitong dalawang senador? Bakit hindi nyo isali itong mga kongresista? Siguro, hindi natin alam. Sana po ay sa susunod na hearing ay sana makita din natin sila sa hearing ng Senado, at sana ay hindi pa to, baka hindi na to magpatuloy kasi nga meron ng ngayon na naman meron namang independent na mag in charge. So, bakit yan gagawin? Ano bang silbi ng wala bang tiwala ang administrasyon sa mga senador? Bakit gumagawa pa ng independent investigation? Bakit hindi hayaan itong Blue Ribbon Committee na para talagang makita at malaman kung sino talaga itong, alam naman natin kung sino talaga. Alam ko na alam na yan ng mga senador. Alam ko na alam nyo lang. Pero hindi nyo lang kayang galawin. Kaya nga sabi ni Congressman Kiko na yung dalawang senador lang yung kaya nyong galawin. Pero yung iba, kongresista, hindi nyo kayang galawin. Di ba napakalaking insulto yun? Sinabi ni Congressman Kiko Barsaga na yung kaya nyo lang is yung mga ito lang yung mga tao. Itong dalawa. Pero itong mga buwaya, hindi nyo talaga kayang galawin kasi untouchable nga. Alam nyo kung bakit si Tatay Digong ay sobrang mahal ng tao. Kahit nung hindi pa siya presidente, kahit nung mayor pa si Tatay Digong, wala siyang kinakatakutan kasi yung mandato niya, yung prinsipyo niya is yung law, yung batas. Yun yung sinusunod niya. Kung ano yung batas, yun yung masusunod. Kasi no one is above the law. Kahit mayor ka man, kahit ano pa yung ano yung posisyon mo as a leader, dyan sa gobyerno, kahit saan. Pero kung susundin ho natin yung law, kung susundin natin yung batas, yun pa rin ang dapat masusunod. Kaya kahit nung mayor pa si Tatay Digong, ang dami ng rumirespeto sa kanya kasi alam niya ang batas. Alam niya paano sumusunod sa batas. Pero ano na bang nangyari sa atin ngayon? Maganda na nga sana yung sitwasyon sa nung naging chairman si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, but biglang pinalitan agad-agad. Di ba? Talagang mapapaisip ka bakit ginawa nila yon. Kasi kung meron talagang transparency, ba't hindi nila pinagpatuloy? Tapos ngayon, sabihin na naman nila, ba't doon na naman ibalik nila doon kay Duterte? Duterte na naman. Ngayong klaro na sinasabi na sino yung mga taong may kagagawan. Ba't ayaw nyong seryosuhin nyo muna yun? Ipapatawag nyo muna itong mga taong to. Iklaro nyo muna kung sino talaga yung klarong mga may kabulastugan dyan. Dapat managot. Pagkatapos niyan, kung dismaya, kung meron kayong duda sa ano ng Duterte, itong administrasyon ng Duterte, tsaka nyo pa papatawag at imbestigahan. Bakit nyo
Bakit niyo imimix? Of course, maano yan? Gugulo na naman yan. Babalik na naman kasi. Bakit? Kung ano yung ngayon, di ba? Dapat yun yung unahin muna kung ano yung nandyan na yung nasa inyo na, nasa inyong harap na ang mga sangkot. Bakit ayaw nyong mag-concentrate muna dyan? Tapusin nyo muna yan. Pagkatapos, balik kayo sa 2016. Hindi ganun dapat. Ang investigasyon dapat kailangang balik. Sino bang niloloko nyo, di ba? Yung mga tao nga hindi na kayang lukuhin. Ang mga tao ay may pag-iisip na. Alam nyo, mas maraming mga professional dyan sa atin sa Pilipinas. Halos mga tao nakapagtapos, mostly nakapagtapos ng kolehiyo. Lalong-lalo na sa time ngayon, sa henerasyon ngayon. Kaya hindi na ho maluloko ang taong bayan. Alam na ng taong bayan, hindi nyo na kayang manipulahin. Kasi yun yung ginagawa nung una eh. Kayang manipulahin yung mga tao. Kung ano yung sinasabi nyo, yung mga tao naman nung unang panahon eh, agad-agad niniwala. Kasi yung mga Pilipino, alam naman natin na lalo na yung mga unang mga Pilipino ay madaling pakiusapan, okay lang kasi kaibigan, kaya. Pero ngayon hindi na po yan uubra. May utak na ho ang mga Pilipino. At bakit ganyan pa rin yung ginagawa? Sobrang halata na ho yung mga style ninyo. Style dyan. Pero yun nga, wala tayong magagawa dyan, but nananawagan ho tayo na sana maimbestigahan itong mga kongresista na involved dyan sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Mga kongresista na tumatanggap ng limpak-limpak na pera, bilyon-bilyon na pera para malaman ng taong bayan. Hindi po natin pagtakpan yung mga taong yan. Huwag niyong gamitin si Senator Estrada at si Senator Villanueva na parang yung bigat ng issue ay napunta sa kanila. Alam naman natin na alam yan ni Senator Lacson. Sana ho let ang batas ang susundin natin. Kasi napaka-weak minsan yung Pilipino eh. Mas uunahin natin yung pagkakaibigan kaysa katotohanan. Ano yung nakasaad sa batas. Dahil natatakot tayo baka masagasaan. Ginawa naman nila yan. Of course, kung ginawa nila yan, ay masasagasaan talaga. In the first place, bakit naman nila yan gagawin kung hindi nila yan iniisip? Yun yung problema sa ating bayan. Mostly, sobrang weak natin. Mas pinahalagahan natin pinagtakpan natin yung ginagawa ng iba dahil kaibigan kaysa ano yung nakasaad sa batas. Kasi kung sana makuha ito at lalabas yung katotohanan, sigurado ho tayong talagang unti-unting mapapaganda natin yung ating bansa. Yun po ang hangad ng mga taong bayan. Yun po ang hangad ng karamihan. Na sana ho mabigyan ng lunas itong mga problemang ito, lalong-lalo na sa korupsyon. Kaya nga si Tatay Digong sobrang galit. Kaya nga ang mga kongresista galit na galit kay Tatay Digong kasi hindi sila nakapagnakaw, bantay sirado. Every year, lalong-lalo na sa paggawa ng budget. Diba? So, yun nga, hanggang dito na lang ho tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa ating mga hinanaing, sa ating mga nasa puso natin, ano yung nakikita natin sa ating bansa. Patuloy po tayong mapagmatyag at yun nga, ang tama ay dapat yun yung matupad, dapat yun yung doon tayo papanig. Dapat yung batas, kung ano yung batas, ayun ang dapat masusunod. Maraming salamat po at uli sa ating mga viewers na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Ako po ay humihingi sa inyo na sana ay
mag-subscribe po kayo. At sana po like and share po tayo at para po sa mapagpatuloy po natin itong channel na ito para po sa atin, kasi yung perlas ng silinganan para po sa ating bansa. Kasi ang perlas ng ating bansa ay ang mamamayang Pilipino. Kayo po ang perlas, tayo po ang mamamayang Pilipino. Ating mga mahal na OFW, ating mga kababayan sa buong mundo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga sumusuporta na subscribe sa ating channel. God bless everyone. Ito po si Kaperlas Rane. Magandang araw po sa ating lahat. God bless. Duterte pa rin para sa ating bayan. God bless.